Hello everyone! For today's video lesson ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-construct ng histogram and ogive. Ito ay para sa mga grade 7, week 5, 4th quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! For today's video lesson, you will learn how to present a dataset that involves measurements that are not whole numbers. For instance, based on the poster at the right, under what category a typhoon should be if the following speeds are given. Sa number 1, Typhoon Domeng, merong 102 km per hour. Saan siya nabibilang dito sa category? According to Pag-asa, yung signal number 1 ay ito, signal number 2, number 3, at number 4. Ngayon, saan nabibilang na category yung 102 km per hour? Dito ba siya sa tropical depression ba, tropical storm ba, typhoon, or super typhoon? As you can see, yung interval dito sa tropical storm ay 62 to 118. Kaya nabibilang dito yung 102, ibig sabihin yung Typhoon Domeng ay tropical storm. Sa Typhoon Rosing naman, 290.4. Saan dyan nabibilang si Typhoon Rosing? Dito sa Super Typhoon kasi more than 220 km per hour na siya. So, yung Typhoon Rosing is Super Typhoon. Number 3, yung Typhoon Milenyo naman, 220 km per hour. Saan siya nabibilang na category? Nandito siya sa Typhoon kasi 118 to 220 dito. Okay? Kung nahihirapan kayong i-identify yung category of given observation, ang pwede nating gamitin ay yung histogram at yung ogive. Let us define what is histogram. A histogram is a bar graph that displays the frequency of each class interval. The properties are: number 1, there are no gaps between bars. Number 2, bars are adjacent at the class boundaries of the intervals. Number 3, the class interval involves fractional measurements such as weights and heights. For example, the class advisor already finalized the grades of his grade 7 students. To present his data, he constructed the frequency table below. So, meron tayong class interval dito, then ito naman ay frequency. Diba, napag-aralan na natin to nung nakaraang video. Ngayon, para makagawa tayo ng histogram, set the horizontal axis for the class intervals and the vertical axis for the frequency. Saan nga ba yung horizontal axis? Ang horizontal axis natin ay yung nakahiga at ang vertical axis naman ay yung nakatayo. Okay? Ngayon, ang ilalagay natin dito sa horizontal axis ay yung mga class interval. Magsisimula tayo sa lowest na class interval, 70 to 74, ilalagay natin dito. And then, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, tapos 90 to 94. Then, ang ilalagay naman natin dito sa vertical axis ay yung frequency. Magsimula tayo dito sa lowest class interval na 70 to 74. Maglalagay tayo dito ng rectangle. Tapos, shade-shadean natin siya. Shade completely the bars that correspond to their frequencies. Kagaya lang din siya ng bar graph, dito nga lang ay magkakadikit. Ang bar graph, di ba, magkakahiwalay, dito naman magkakadikit. Dito sa 75 to 79, merong 8 na frequency, kaya maglalagay tayo ng rectangle dito, tapos shadean nyo na siya. Dito sa 80 to 84 naman, merong 12, kaya maglalagay tayo ng rectangle hanggang dito sa tapat ng 12. Then sa 85 to 89 naman, merong 10 na frequency, kaya maglalagay tayo dyan ng rectangle. And then, dito naman, sa 90 to 94, merong 4. Kaya maglalagay tayo hanggang dyan. So, ganyan ang paggawa ng histogram. Kung nasanay na kayong gumawa, mas maganda sana na wala na yung mga lines dito at yung bar na lang ang nakikita natin. Okay?
Ang isa pang type of graph naman is yung ogive. Yung ibang mga pronunciation niya is ogive. An ogive is a type of line graph that shows cumulative frequencies. The x-axis has the class boundaries of the class intervals, while the y-axis are the possible partial sums of frequencies or cumulative frequency. Paano nga ba mag-construct ng ogive? Using the same data sa ginamit natin kanina sa histogram, ang gagawin muna natin, magdadagdag tayo ng lower class boundary and the upper class boundary. Diba na ituro ko na kapag kukuha tayo ng lower class boundary, magsusubtract tayo ng 0.5 doon sa lower limit. At kapag kukuha naman ng upper class boundary, magdadagdag ng 0.5 dito sa upper class limit. Kaya 70 minus 0.5 equals 69.5, 75 minus 0.5 equals 74.5, at ganun din hanggang dito. Sa upper class boundary naman, magdadagdag tayo ng 0.5 dito sa upper class limit. Kaya 94 plus 0.5 equals 94.5, 89 plus 0.5 equals 89.5 hanggang dito sa 74.5. Naintindihan? Ang next na gagawin natin ay kukunin natin yung cumulative frequency. Para makuha natin yung cumulative frequency, mag-start kayo dito sa lowest class interval. Kokopyahin lang natin yung frequency ng lowest class interval, ilalagay natin dito. And then, i-add natin yung susunod na frequency which is 8, kaya 6 plus 8 equals 14, ilalagay natin dito. And then, i-add natin yung 12 dito sa 14, that would be equal to 26. And then, plus 10 equals 36, plus 4 equals 40. Ibig sabihin, ang total frequency ay 40. Then, ang next na gagawin, mag-create lang kayo ng x and y na line. So, merong line-line dito para masakto yung value natin. Ang ilalagay ninyo dito sa vertical axis ay yung cumulative frequencies. Nag-start ito sa 0, tapos by 2 yung kanyang bilang. Then, dito sa horizontal axis, ilalagay ninyo yung lower class boundary. Magsisimula kayo dito sa pinakamababang lower class boundary. Yung 69.5, and then 74.5, and then 79.5, then 84.5, then 89.5. Then, dito nga sa pinakalas ay ilalagay natin yung upper class boundary na 94.5. Doon tayo mag-end. Let us answer these following questions. How many students have a grade of lower than 80? We select the boundary 79.5 kasi nga lower than 80 itong 79.5. Based on the ogive, the 79.5 has a plot of 14. Thus, there are 14 students with grades lower than 80. Hindi natin pwedeng iselect yung 84.5 kasi nga more than 80 na siya. Kailangan less than 80, kaya dito tayo magbe-base. So, ito yung 79.5, tapos ang kanyang plot ay 14. Another question, how many students have a grade of at most 90? Pag sinabi nating at most, that would be less than or equal to 90. Alin dito sa ating graph ang less than or equal to 90? Magbe-base tayo dito sa 89.5 kasi kapag 94.5, mas malaki na siya. Ito yung 89.5 at ilan yung estudyante na nakatapat dito? That is 36. Therefore, the answer is 36 students who have a grade of at most 90. Naintindihan ninyo? Let us answer learning task number 1. Based on the histogram of the results of the exam, answer the following. So, ito yung results of exam. In which score interval the most number of students fall? Ang tinatanong dito, alin dito sa score interval ang may pinakamaraming nakakuha na estudyante? Siyempre, ang pipiliin natin ay yung may pinakamataas na graph, and that is score interval 50 to 60. Okay? Next, number 2, in which score interval does the least number of students fall? Dito sa graph natin, alin naman dito ang pinakakaunti na nakakuha doon sa score na yon? Siyempre, yung may pinakamaliit na graph, and that is 90 to 100. Ibig sabihin yan, konti lang yung nakakuha dito sa 90 to 100.
Number 3, what score intervals have more than 30 students? So, ito yung 30 students. Big sabihin, dito tayo magbabase. Alin dito sa graph natin ang lumagpas dito sa 30? Kasali ba yung 30 to 40? Hindi, kasi kulang. Yung kasali lang dito ay itong tatlo, yung lumagpas lang sa 30. That is 40 to 50, 50 to 60, and then 60 to 70. Gets? Then number 4, what score intervals have less than 10 students? Less than, ibig sabihin mas mababa dapat dito sa line na to. Alin dito? Kasali ba yung 10 to 20? Hindi, kasi equal na siya. Kailangan mas mababa sa 10. Kaya ang sagot natin is 0 to 10 at saka 90 to 100. Kasi mas mababa sila dito sa 10. Number 5, which score interval has a frequency closest to 20 students? Alin naman dito ang may pinakamalapit sa 20 na estudyante na score interval? So, ito yung line natin na 20. Alin dito sa dalawa? Yung 70 to 80 ba or yung 20 to 30? Ano yung mas malapit? Yung 70 to 80. Lumagpas lang siya konti. Siguro mga nasa 21 ito. Then, ito naman mga nasa 22. Let us proceed sa learning task number 2. An interview was conducted to a group of passengers and they were asked how long it took them to wait for their service vehicle. Based on the ogive at the right, answer the following questions. Number 1, how many passengers waited for at most 56 minutes? Pag at most, that is less than or equal to. Kaya, ang titingnan natin ay yung less than or equal to 56 minutes. Alin dito sa ating x-axis? So, dito tayo titingin. Para malaman ninyo yung sagot, sukatin natin. Maglalagay na lang ako ng line para malaman ninyo kung ano yung possible na answer. O yan. Yan yung passengers na naghintay sa at most 56 minutes. So, ito yung 0, ito yung 10, at nandito siya. Ito ba ay 5, ito ba ay 8, ito ba ay 4. Okay, kayo nang bahala kung saktong kalahati ba siya or kulang na kalahati. Then, dito naman sa number 2, how many passengers waited for at most 78 minutes? So, alin naman dito ang naghintay ng less than or equal to 78 minutes? Dito tayo titingin. Okay, so yan na yung line natin para makita ninyo kung sakto bang 30 siya or mahigit pa siya sa 30. Comment down your answer kung ano yung sa tingin ninyo ay tamang sagot. Number 3, how many passengers participated in the interview? Ang titingnan natin dito ay yung highest na point or highest na plot. Ang highest plot natin ay ito. So, ilan ba yan? That is, yan. Yan na yung sagot. Ito. Number 4, for what was the longest possible time that the passengers waited? So, alin naman dito ang may pinakamahabang time na naghintay yung mga passengers? So, ito naman yung pinakamahabang time na naghintay sila. Ito ay 110.5 minutes. Number 5, how many passengers waited for more than 89 minutes? More than 89 minutes, ibig sabihin nandito tayo sa interval na to. So, kapag more than 89 minutes, ibig sabihin, ito lang yung kasali, yung nandito sa interval na to. Okay. So, sa 88.5 hanggang sa 110.5, ilang tao yan? Sabihin na natin na 5 ito, tapos another 5 dito. That is equal to 10. Or simply, isubtract nyo lang to, 70 minus 60 is equal to 10. Ganun lang siya. Okay? Abangan ninyo yung assimilation and assessment problem sa susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-comment kayo sa baba at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!